Mag-iingat kayo ni Anya. Paalam sa amin ni Ate Himera at si Uncle Atlas naman ay tumayo lang at kumaway sa amin nila Harvey. Nabaling ang tingin ko kay Harvey nang hawakan niya ang kamay ko at pagkatapos noon ay nagsimula na kami maglakad papunta sa kotse. Binuksan niya ang pintuan ng sasakyan at pumasok naman ako doon. Tumabi siya sa akin na ikinataka ko. Hindi ba ikaw ang magmamaneho? Tanong ko sa kanya. Agad namang nag-iba ang timpla ng mukha niya. Uncle Atlas said we should get a driver. Baka raw sa ibang lugar kita dalhin. Naaasar na sagot niya sa akin. Natawa naman ako. What's funny? Nakakaasar nga. Hindi kita makakasamang mag-isa. Sabi pa niya. Huwag ka nang mainis, mabuti nga iyon dahil totoong driver at biyasa ang magmamaneho para sa atin. Agad namang siyang nagsalita. I'm good in driving too. Pagsingit niya. At saka para makatabi kita sa biyahe. Gustong gusto kong makatulog sa balikat mo. Naglalambing na sabi ko. Para naman hindi na ito maasar. Kulang lang ito sa lambing. Agad namang lumambot ang ekspresyon niya sa mukha at inakbayan ako. Napahiga naman ako sa dibdib niya. Kasunod noon ay hinalikan niya ang noo ko. Maya-maya pa ay dumating na ang driver at sinimulan na ang pagmamaneho ng sasakyan. Hindi masyadong matagal ang biyahe kaya hindi rin kami nainip ni Harvey. Nandito kami ngayon sa isang lugar na sa tingin ko ay isang bukid. Tahimik lang ang lugar at puro kulay berde lang ang makikita mo sa paligid. Naglakad kami at nakarating kami sa isang maliit na kubo. Sa likod noon ay mapapansing may mga kabayo na nakatali na. At sinalubong kami ng dalawang matanda na mag-asawa. Ito na ba ang nobya mo, Harvey? Abay napakagandang dilag naman ito kasama mo iho. Tiyak akong magiging gwapo at maganda rin ang magiging anak ninyo. Saad ng matandang lalaki na ikinahiya ko naman. Anak agad? Huwag po kayong mag-alala. Oras na magkaanak kami ay dadalhin ko rito ang mga bata para makita po ninyo kung magiging kamukha ba namin sila. Natatawang biro ni Harvey. Sabay naman silang nagtawanan ng matandang lalaki. Pagpasensyahan mo na ang mga iyan, iha. Sadyang ganyan talaga kung mag-usap ang mga lalaki. Halika, pasok kayo sa bahay namin at paghahandaan ko kayo ng makakain. Saad sa akin ng babaeng matanda at sinundan lang namin sila. Sobrang lawak ng lugar at napakaganda. Ang sarap tingnan ng paligid lalo na't puro luntian ang mga halaman at puno ang makikita mo. Hindi katulad sa lugar namin na puro tambay at mga tsismosa ang nasa paligid. Kumain kami ng tinapay at uminom din kami ng kape. Humingi pa nga sila ng paumanhin dahil iyon lang daw ang mayroon sila. Pero okay lang iyon sa amin ni Harvey. Pakiramdam ko ay nasa probinsya kami. Simpleng lugar at simpleng pagkain. Kasunod noon ay nagtungo kami sa likod bahay. Pinakawala ni Lolo ang isang kabayo na kulay puti at may napakagandang buhok. Nagtaka naman ako kung bakit. Mga ngabayo ba kami? Sila Ma'am Marie Chris ang nagbigay sa amin nitong lupa at mga hayop. Dati kasi kaming empleyado nila. Palaging napunta dito si Harvey upang mga bayo. Sagot sa akin ni Lola. Dahan-dahan na sumakay ako sa kabayo habang inaalalayan ako nila Lolo at Harvey. Ito pa lamang ang unang beses na sasakay ako sa kabayo. Natatakot ako at baka malaglag. Pero gusto ko pa rin malaman kung anong pakiramdam na makasakay sa kabayo. Nang makaupo na ako sa kabayo ay nagulat ako nang sumakay din si Harvey. Ang akala ko ay kukuha siya ng ibang kabayo o tuturuan niya lang ako kung paano mga bayo. Harvey, saad ko nang lalo pang dumikit ang katawan namin sa isa't isa. Alam kong namula ang pisngi ko dahil sa kilig. Ganitong mga eksena ang napapanood ko dati sa telebisyon at ngayon ako na mismong nakararanas nito.
Pakiramdam ko tuloy ay ako ang bida. It's better this way. I can teach you and if ever I can protect you. Seryosong sabi niya. Lumingon naman ako at lihim na napakagat ako sa labi ko. Sinimula na niya akong turuan mula sa dapat at hindi dapat gawin, kung paano kontrolin ang kabayo, pagpapabilis at pagpapabagal lahat at tinuro niya sa akin. Kung kinikilig ako, mas kinikilig pa yata ang dalawang matanda kaysa sa akin. Kahit na tinuturuan ako ni Harvey ay naririnig ko ang hiyawan nila at ang mga pag-uusap nila. Napunta kami sa ibang lugar ng bukid na ito. Nagpunta kami sa lugar kung saan maraming mga bulaklak na kulay lila at sobrang ganda noon. Tinulungan akong bumaba ni Harvey at nang makababa ako ay agad akong tumakbo patungo sa mga bulaklak. Sinunda naman ako ni Harvey, pumitas siya ng isang bulaklak at inipit iyon sa tenga ko. Agad namang nag-init ang pisngi ko sa ginawa niyang iyon. I love you, Anya, sambit ng mga labi niya habang hinahaplos ang mukha ko. Hinapit niya ang bewang ko kaya mas napalapit ako sa kanya at nagkatitigan kami. No matter how much I say I love you, I always love you more than that. Sabi niya sa paos na boses at hinalikan ako sa noo. Napayakap ako sa kanya at dinama ang pagtibok ng puso niya. Kasing bilis noon ang tibok ng puso ko. Kasing bilis ng tibok ng puso ko kapag nakikita, naririnig at kapag nagkakalapit kami sa isa't isa. Palihim na lumuha ako. Parehas ang tibok ng puso namin na parang iisa kami. Siguro nga ay mahal talaga namin ang isa't isa. Parehas ng sinasabi ng mga puso namin para lumilikha ng isang magandang musika iyon. Napakasarap pakinggan. He's like a tornado with pretty eyes and a beautiful heartbeat. Mahal din kita, Harvey. Mahal na mahal. Sambit ko habang nakasubsob ang mukha ko sa dibdib niya at ganun din ang mukha niya sa leeg ko. Ramdam kong mas lalo pang humigpit ang yakap niya sa akin. Let's go, biglang saad niya at hinila ko pabalik sa kabayo. Nalilito man ay sumunod ako sa kanya. Nang makakayat ako ay umakyat na rin siya at nagsalita. Dadalhin kita sa maraming lugar. We'll make good memories that we will never forget. Bulong niya sa tenga ko at napangiti ako. Kasunod noon ay ang pagpapatakbo sa kabayo sa mabilis na paraan dahilan para mapasinghap ako sa gulat. Malawak ang ngiti ko habang mabilis na tumatakbo ang kabayo at humahampas sa dami ng bulaklak at sa dami ng mga puno. Pakiramdam ko ay isa akong prinsesa. Ganito naman palagi. Palaging pinapadama sa akin ni Harvey na prinsesa ako. Nang makarating kami sa bahay ng matandang mag-asawa, ay agad kaming nagpaalam. Malaki ang ngiti sa mga labi namin ni Harvey, habang mabilis na tumatakbo at magkahawa kamay. Nakita namin ang sasakyan na sinakyan namin, at nakita naming wala doon ang driver. Agad na binuksan ni Harvey ang pintuan at sumakay ako, at ganun din ang ginawa niya. Pinaandar namin ang sasakyan at tinakasan ng driver. Gusto naming gumawa ng mga magagandang alaala kasama ang isa't isa. Hindi namin iisipin ang ibang tao. Gagawa kami ng sariling mundo kung saan kami lang dalawa at mamahalin namin ang isa't isa na sobra-sobra pa. Dumating kami sa Tagaytay at saktong malamig ang panahon. Sa totoo lang, hindi namin alam kung saan kami dapat pumunta. Ang nasa isip namin ay basta masaya kami. Hindi na namin alintana ang lugar. Napagdesisyon na naming umakyat ang bundok. Pareho kaming hindi pa ito nararanasan, kaya gusto namin itong subukan. Kahit pa naka-denim short lang at naka-black oversized t-shirt at si Harvey ay naka-white t-shirt at sweatpants lang, wala kaming pakialam. Umakyat pa rin kami ng bundok. Nakakapagod pero hindi namin iyon ininda dahil puro lang kami tawa at lambingan habang umaakyat ng bundok. Hindi kami napapagod dahil ang isa't isa ang lakas namin.
This place is so amazing. Sobrang saya na sigaw ni Harvey habang nakataas pa ang mga kamay niya sa ere. Sobrang ganda nito, Harvey. Masayang sabi ko rin. Lumapit naman siya sa akin at hinawakan ako sa bewang. You're more beautiful, Anya. I can look at you and you all day. Malambing na sabi niya sa akin. Bulero, sabi ko at umalis sa pagkakahawak niya at umupo ako sa bato. Sumunod siya sa akin at inilahad ang bote ng tubig sa akin. Kinuha ko naman iyon at ininom. Tumabi rin siya sa akin at naupo. Sobrang saya natin, Anya. Sana ganito tayo palagi, sabi niya at tumakbay sa akin. Napahinga naman ako ng malalim dahil sana ganito kami palagi. Natigil ang pag-iisip ko nang ilabas niya ang cellphone niya at binuksan iyon. Tinapat niya ang cellphone niya sa aming dalawa at kumuha ng larawan namin. Tumayo siya at tumapat sa akin. Itinapat rin niya ang cellphone sa akin at nagsalita. I'll take a picture of you, sabi niya habang inaayos ang anggulo ng cellphone. Inaayos ko naman ang sarili ko at ngumiti ako habang nakatingin sa camera. 1, 2, 3, I love you, sabi niya na hindi ko inaasahan. Ang inaasahan kong sasabihin niya ay cheese dahil iyon naman ang kadalasang sinasabi kapag kinukuhanan ka ng litrato. Dahil sa sinabi niyang iyon, ay agad na nag-iba ang ekspresyon ko sa mukha at mas lalo pang lumaki ang ngiti ko sa mukha. Namumula ang pisngi ko na tumingin sa kanya at tumabi siya ulit sa akin habang may malaking ngiti siya. Halatang kinikilig ka sa akin, Anya. Pangasar niya habang tinitingnan namin ang larawan na kinuha niya at ang mga larawan namin. Hindi nagulat kasi ako sa flash. Palusot ko pa habang umiinit na naman ang pisngi ko. Tumingin siya sa akin at pinisil ang pisngi ko ng marahan. Don't deny it, I have evidence, sabi niya sa paos na boses at itinaas ang cellphone niya. Tama nga naman, bakit ko pa itatanggi kung nakot on camera na ako? Tumayo siya at inilahad ang kamay sa akin. Hinawakan ko naman iyon at mabilis na tumayo ako. Bumaba na tayo, sabi ko at naglakad kasabay siya. Naging mabilis na lang ang pagbaba namin mula sa bundok. Saktong pagbaba namin ay madilim na ang paligid. Mabuti na lang ay maaga kaming bumaba ng bundok, kundi ay naabutan na kami ng dilim. Tumungo kami sa lugar kung saan namin iniwan ang sasakyan at sumakay na kami doon. Napatingin kami sa telepono niya nang biglang tumunog iyon. Don't mind it, it's the driver, sabi ni Harvey at pinaandar ng kotse. Lihim na natawa naman ako. Kawawa tuloy ang driver, iniwan namin. Naghanap kami ng pwedeng tuluyan dito sa Tagaytay upang makapagpahinga kami. Napunta kami sa isang hotel. Pareho kami ng kwarto ni Harvey dahil hindi na rin ako kinakabahan sa kung anong pwedeng mangyari. Kung hindi niya nagawa yan sa resort nila Angkartaya, sigurado akong hindi rin niya yan gagawin ngayon. May tiwala ako kay Harvey. Sabay kaming naglakad papuntang kwarto kung saan kami magpapalipas ng gabi. Pagkabukas ng pinto ay agad akong kumaripas ng takbo sa higaan dahil sobrang bigat na ng katawan ko. Gusto ko nang magpahinga. Anya, clean yourself first. Rinig kong sabi ni Harvey na kinaiinisan ko. My gosh, inaantok na ako. Tinatamad na pumunta ako ng banyo at naglinis ng katawan. Kasunod ko ay si Harvey naman ang gumamit ng banyo at ako naman ay malayang nakahiga na sa kama. Kanina ay ramdam ko ang pagod, pero ngayon ay ramdam ko na. Naudlot naman ang pagtulog ko nang maramdaman kong lumundag ang higaan dahil humiga na si Harvey. Kasunod noon ay niyakap niya ako. Good night, beautiful, saad pa niya sa akin. Ang akala yata niya ay tulog na ako. Ganito si Harvey. Palagi ko siyang nahuhuli na sinasabihan ako ng mga magaganda at matatamis na salita tuwing gabi. Sa tuwing inaakala niya na tulog na ako naman ay tahimik na kinikilig upang hindi niya malaman na gising pa ako.
Humigpit ang yakap niya sa akin at kasunod nun ay unti-unti na akong nakatulog. Hope we're always like this. I want to be with you and to be with the only one who makes you happy, I hope.